Luzon, Visayas at Mindanao, narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang komprehensibo at mahalagang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Agriculture Department, iginiit ang magandang kalidad at hindi pagkain ng mga hayop ang ibinebentang 20 pesos na bigas. Malacanang pinag-iingat ang publiko sa mga naninira sa magandang hangarin ng Administrasyong Marcos Jr. NEDA, positibong maaabot ng Pilipinas ang upper middle income status sa susunod na taon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos nagtungo na sa Vatican para dumalo sa libing ni Pope Francis bukas. Executive Committee, binuo habang nasa labas ng bansa ang Pangulo. Indikasyon ng pakikialam ng China sa 2025 elections, kinumpirma ng National Security Council. COMELEC, tiniyak na hindi madadaya ang halalan sa Mayo. At Philippine Navy, mahigpit na binabantayan ang aircraft carrier at mga barko ng China na namataan malapit sa Batanes. Una sa ating mga balita, nanawagan ng palasyo sa publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news hinggil sa ibinebentang 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas Region. Iginiit yan ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kasunod ng umano'y paglabas ng mga video kung saan ipinapakita umano ang hindi magandang klase ng bigas na sinimulan na raw ibenta. Giit niya, malinaw na paninira lamang ito ng mga kritiko sa programang ipinatutupad ng pamahalaan. Paliwanag pa ni Castro, hindi pa ito sinisimulan dahil binabalangkas pa ng Agriculture Department at mga LGU ang mga panuntunan bago i-roll out ang programa sa susunod na linggo. Muli namang binigyang diin ni Castro na magandang klase ng bigas ang ibebenta. Ito aniya ay ang mga dating tig 33 pesos na bigas na mas mabibili na ngayon sa mas murang halaga. Sinabi rin niya sa Visayas na unang ipatutupad ito dahil unang nagpahatid ng kagustuhan na makipagtulungan ang mga gobernador roon para dito. Hindi po yun ang binebenta na sinasabi po na ibibigay po na bigas para sa tao na worth 20 pesos. So wag po silang magmadali. Kakasabi pa lang po ni Vice Presidente tungkol sa hayop, sa panghayop na bigas. Meron na sila agad video. Fake news peddlers po talaga. Walang makikitang maganda ang mga Duterte, si VP, ang Vice Presidente, sa kasalukuyang administrasyon. Lahat ng negatibo, yan ang ipapakita niya sa tao. Lalong-lalo na doon sa kanyang mga kaalyado. Para pag sinabi niya ito yung negatibo, kakalat yan at yun din ang gagawin ng ibang mga fake news peddlers. Binigyang diin ng Agriculture Department na akma sa pagkain ng tao at hindi sa hayop ang ibebentang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sinabi yan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasunod pa rin ang aniyay medyo nakakadismayang hirit ni Vice President Sara Duterte sa magandang hakbang ng pamahalaan. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinalagan ng Department of Agriculture ang banat ni Vice President Sara Duterte na panghayop ang ibebentang tig 20 pesos na kada kilo ng bigas ng ahensya. Ayon sa DA, mismong mga opisyal ay kumakain ng murang bigas, kaya sigurado ang kalidad. We're trying to do our best to do the job that yung aming mandato, and part of it is giving the best quality rice that we can process for the consumers. Kinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA to ensure ako mismo araw-araw ay tumitikim ako ng bigas at lahat kami dito yan ang kinakain namin galing sa NFA. So it's good.
Well-milled rice daw ang kalidad ng NFA rice na nagkakahalaga ng 37 hanggang 54 pesos sa palengke. Galing din daw ito mula sa ani ng mga magsasaka. Hindi na itago ng kalihim ang sama ng kanyang loob sa batikos ng Vice Presidente. Masama loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito medyo na-disappoint din talaga sa statement na panghayop yung ibebenta naming bigas at 20 pesos. Sinagot din ng Malacanang ang banat ng pangalawang Pangulo na budol ang pagbebenta ng murang bigas. Ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Itinanggi rin ng palasyo ang paratang na may bahid ng politika ang murang bigas na sisimulang ibenta sa Visayas. Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Ayon sa Commission on Elections, humingi ng exemption ang DA sa COMELEC para payagan maibenta ang murang bigas sa kabila ng election period. Hindi naman siguro tumatakbo ang sekretary ng Department of Agriculture o kaya yung mga tauuhan nila sa posisyon. Ngayon po, so basta po sa atin, okay lang po yung gawin. Huwag lang may present nga ng kandidato during the distribution, aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA. Sa ngalan ni Clazel Pardilla, mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Malacanang na paglalaanan ng budget ng pamahalaan ang murang bigas para sa mamamayan sa harap na din ng sinisimulang katuparan sa pangakong maipagkaloob sa mga Pilipino ang 20 pesos kada kilong bigas. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, magkakaroon ng budget allocation hinggil dito ang pamahalaan sa gitna ng hangaring maging abot kaya sa lahat ang presyo ng bigas. Sinabi ni Attorney Castro na target din ng administrasyon na maipagkaloob ang murang presyo ng bigas nang hindi na kakailanganin pang humingi ng tulong sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan yan ng subsidiya. Ang gustuhan niya ng Pangulo hinggil dito ay pasanin na ng national government ang subsidiya na hangaring isang hakbang para maibigay ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa ngayon ay nagtutulungan ang kapwa national at local government sa paghahati ng 13 pesos subsidy. Sa susunod pong taon, nanaisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Dagdag pambili sa ulam. Diyan daw mapupunta ang matitipid ng isang pamilya sa Butuan City sa oras na maging available na sa kanila ang tig 20 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan. May balitang pambansa si May Diaz ng Radyo Pilipinas, Butuan. Aminadong kulang na kulang ang kita ng padre de pamilya na si Arnel Astilio, isang laborer sa Butuan City. At para matustusan ang pag-aaral ng dalawang anak, naglalabada na rin ang kanyang asawa. Sa mahal ng presyo ng bigas ngayon, pinagkakasya na lamang nila ang 2 tasa ng bigas sa kanilang 4. Sa panahon ngayon, hirap ng buhay. Tulad sa akin, minsan wala, minsan meron. Kaya kung anong murang bigas na ma-afford natin, yun ang mabibili ko. Kung ano man yan, may maganda bang bigas o ano, basta 20, okay sa akin yan. Kaya naman ang marinig ni Arnel na sisimula na ang pagbebenta ng tig 20 pesos na kilo ng bigas sa Visayas, nabuhayan siya ng loob dahil nais rin itong ipatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong bansa. Paliwanag pa ni Arnel, ang matitipid nila sa bigas ay mailalaan na niya para ipambili ng masarap at masustansya nilang ulam. Isa ang pamilya Astilio sa mga makikinabang sa mas abot kayang presyo ng bigas. Kaya naman, malaking tulong ito sa pamumuhay nila
na nakararanas ng kahirapan sa buhay. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, Ni Diez para sa Balitang Pambansa. Positibo ang NEDA na makakamit ng Pilipinas ang upper middle income status sa susunod na taon. Samantala, inaprobahan na rin ng NEDA ang refuel project na layong tugunan ang problemang involuntary hunger sa bansa. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Positibo si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na maaabot ng Pilipinas ang upper middle income status ng bansa sa susunod na taon. Sinabi rin ito na para maiwasang mahulog sa tinatawag na middle income trap, kinakailangan makagawa ang Pilipinas at iba pang middle income countries ng mga estratehiya na magpapabilis sa structural transformation, ma-diversify ang kanilang mga ekonomiya at magkaroon ng technological upgrading. As our economy expands and the middle class grows, we must think how we educate, invest, build, and collaborate to ensure that growth is both inclusive and sustainable. Otherwise, we risk falling into the so-called middle income trap. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, layon ng pagpupulong na makahanap rin ng konkretong solusyon para tugunan ang inequality, climate vulnerability, financing, innovation at marami pang iba. Layon rin ng pagpupulong na may magandang posisyon ang mga middle income countries tulad ng Pilipinas na humawak ng mas malaking papel sa usaping ekonomikal at politikal sa global stage. United in our numbers, we enjoy considerable influence in shaping global discussions and redefining the 21st century development paradigm as we become more and more agents rather than mere recipients of new generation partnerships. Para naman kay UN Philippines Resident Coordinator Arnold Peram, ang nasabing pagpupulong ay matibay na pahayag ng pagsisikap ng Pilipinas sa pagkakaroon ng multilateralism at pandaigdigang kooperasyon para sa pag-unlad. We are here also to learn, to listen, to learn from the best practices and successes of the Philippines. So through soft cooperation, triangular mechanisms, and new innovative way of international cooperation to be able to adapt and adjust also our policies and our instruments to serve the countries and its people. We really hope that the Makati Declaration that will come out of the conference will offer concrete recommendations for advancing sustainable development in mix, but also in high mix and also in developing countries. Samantala, inaprubahan na ng NEDA Board ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers Project o Refuel na layong matugunan ang problema ng bansa sa involuntary hunger at maiangat ang mga nasa vulnerable communities. Naasahan rin na aabot sa 750,000 pamilya ang makikinabang sa nasabing proyekto. Patunay lamang din ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng maayos na kalusugan ang mga Pilipino at bigyan ng sapat na supply ng pagkain sa pamamagitan ng mga electronic food stamp. Mula sa PTV Manila, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Isasagawa na po bukas ang pagseselyo sa kabaong ni Pope Francis na susundan ng burial service nito. Nagbabalik si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Umabot na sa 113 mga kardinal ang dumalo sa ikatlong General Congregation ng College of Cardinals sa Vatican City. Mamaya namang 3:00 ng hapon oras sa Pilipinas nakatakdang isagawa ang susunod na General Congregation. Nakalipad na papuntang Roma si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula para dumalo sa funeral mass ni Pope Francis sa Sabado at bilang paghahanda na rin para sa paparating na conclave. Una nang umalis si Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David. Inanunsyo ng Vatican na isasagawa ang pagseselyo sa kabaong ni Pope Francis sa April 26, 2:00 na madaling araw oras sa Pilipinas. Pangungunahan ni Camerlengo Kevin Farrell ang rito na dadaluhan ng ilang kardinal at mga opisyal ng Vatican. Ito rin ang hudyat para sa pagtatapos ng public viewing sa mga labi na Santo Papa. As of 7 p.m. kagabi oras sa Pilipinas ay aabot na sa tinatayang 61,000 ang mga nagtungo sa St. Peter's Basilica para masilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis.
Ayon naman sa Holy See Press Office, magiging pribado ang burial service para sa mayapang Santo Papa. Ayon sa ulat ng CBCP News, bukas sa publiko ang Apostolic Nunciature para sa mga nagnanais lumagda sa Book of Condolences sa darating na Martes, April 29 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mula sa PTV Manila, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ika-4 na gabi ng pagdarasal ng Rosaryo sa harap ng Basilica of St. Mary Major sa Roma, isang araw bago ilibing si Pope Francis bukas. Dito ay hinikayat ng kardinal ang mga mananampalataya na patuloy na ipanalangin ang kaluluwa ng namayapang Santo Papa. Samantala, ipinasilip na rin ng Vatican ang paglilibingan kay Pope Francis sa loob ng nasabing basilika. Ayon sa ulat, ang mga bato na ginamit para sa kanyang puntod ay nagmula sa Liguria region sa Italia, kung saan nakalagay ang salitang Franciscus at reproduction ng kanyang pectoral cross. Ang Liguria ang siyang pinagmulan ng kanyang lolo at lola. Tumulak naman na kagabi sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos patungong Vatican para yan sa libing ni Pope Francis bukas. Kinumpirma ito ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na natuloy na ang biyahe ng first couple kagabi. Pero hindi na ito nagbigay pa ng karagdagang detalye. Una nang kinumpirma ng palasyo na itinalaga sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III bilang caretakers ng pamahalaan habang nasa labas ng bansa ang Pangulo. Isang executive committee naman ang binuo sa bisa ng Special Order No. 424 na nilagdaan ng Pangulo. Ito ang mamamahala sa araw-araw na operasyon ng Office of the President habang wala ang Pangulo sa bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pamahalaan. Gayunman, binigyan din ng kautusan na hindi maaaring desisyonan ng komite ang mga isyong kinakailangan ng personal na tugunan ng Pangulo, gaya na lamang ng mga usaping pambansang seguridad o may kinalaman sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Nakapaloob din sa kautusan na kinakailangan magsumite ang komite ng written report sa lahat ng naging aksyon nito sa loob ng 5 araw mula sa pagbabalik ng Pangulo. Pagdasal din po natin ang kaligtasan din po ng ating Pangulo at ni First Lady pabalik sa Pilipinas. Yes po. Samantala, susuyuin naman ang mga kandidatong senador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mga botante sa Dagupan City, Pangasinan ngayong araw. Isang Pangasinan sa mga vote-rich provinces sa bansa. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Mela? Princess, anumang oras ngayon ay magsisimula na ang press conference dito sa Dagupan City, Pangasinan kasama ang mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dito nga sa Pangasinan ang lokasyon ngayong araw ng campaign rally ng grupo. Maaga pa lang marami na ang mga kababayan nating nakaabang dito nga sa CSI stage dito sa Dagupan City, Pangasinan para sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Personal na manunuyo rito ng mga botante ang mga pambato ng administrasyon sa senatorial race na sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, mga senador na sina Francis Tolentino, Bong Revilla, Lito Lapid at Pia Cayetano at mga dating senador Tito Soto, Panfilo Lacson at Manny Pacquiao. Sa ngayon, kasado na ang venue para sa campaign rally. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, hindi lang basta vote-rich province ang Pangasinan kundi isa rin ito sa mga lugar na nagtatakda kung sino ang mananalo sa eleksyon. Kaya naman talagang pagsisikapan nilang makuha ang suporta ng probinsya at nang makapaghatid dito ng iba yung progreso. Princess, ang nakikita nyo nga ngayon sa aking likuran ay itong venue na kung saan unti-unti na nagdaratingan dito sa loob, nakakapasok na dito sa loob. Ito ang mga ating kababayan at mamayang hapon, Princess, pagkatapos ng isasagawang press conference ay magsisimula na ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas.
At Princess, mabanggit ko na lamang din, no, usually si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo yung nag-endorso at talagang nangangampanya para sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates. Pero ngayon, dahil siya'y nasa Vatican para nga dito sa pagka-uwi nga ni Pope Francis, ay sa ngayon, aabangan natin yung mga mismong candidates muna at sa mga susunod alyansa inaasahan siya'y makakalahok ulit. Princess? Maraming salamat Mela Las Moras ng PTV. Nababahala naman ang National Security Council sa ulat ng panghihimasok ng China sa darating na eleksyon. Ayon sa NSC, isang PR firm ang kinuha ng China para kumuha ng mga local troll o keyboard warriors na nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Si JB Santiago ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Kinumpirma ng National Security Council o NSC na nanghihimasok mismo ang China sa nalalapit na halalan 2025. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone, inilahad ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga active information operations ang Chinese government. Target nitong eleksyon, pinapaboran ng mga kandidatong pro-China at kinokontra naman ang mga kontra-China. May mga local groups at individual din daw sa Pilipinas na nagsisilbing proxy ng Beijing. It is very alarming and we are very worried about the implications to Philippine national security. Katunayan, ibinunyag din na kinontrata ng Chinese Embassy ang PR firm na Infinitus para kumuha ng mga local troll o keyboard warriors na nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Makikita sa cheque, 930,000 pesos ang ibinayad sa kumpanya para sa mga online posts. Ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Ang masaklap pa, posibleng tinutulungan na umano ng China ang ilang kandidato mismo habang sinisira ang iba gamit ang fake news. Well, it's possible. Kanina nga nakita natin may cheque pang ipinakita. So we have seen that. That's one of the tricks of the trade. So it's perfectly possible na may pera din involved dito. Sana maliwanagan ng ating mga kababayan na may mga nagpapanggap na katotohanan na hindi totoo. Yung maingay, viral na ika, ganon. Samantala, nauna nang tiniyak ng COMELEC ang pagkakaroon ng maayos na eleksyon at walang mangyayaring dayaan para sa national and local elections na gaganapin sa May 12. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Agad na nagpadala ang Philippine Navy ng maritime assets para bantayan at radyohan ang mga barkong pandigma ng China, kabilang ang aircraft carrier na namataan malapit sa Batanes. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Pumasok sa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas ang Shandong aircraft carrier ng China. Una itong namataan noong April 22 at lumapit ng 2 nautical miles lamang mula sa Babuyan Islands. Kasama nito ang 6 pang warship at 2 support vessels. Kaagad nag-deploy ng maritime assets ang Naval Forces Northern Luzon at AFP Northern Luzon Command para bantayan at radyohan ang mga naturang barkong pandigma ng China pero hindi sumagot ang mga ito. While the normal procedure is for warship or foreign ships to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong carrier battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Ayon sa Philippine Navy, ito ang unang beses na lumapit sa baybayin ng bansa ang aircraft carrier ng China. Expeditious o tuloy-tuloy naman daw ang naging paglalayag nito na ngayon ay huling na-monitor 115 nautical miles mula sa silangang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. It is within our territorial waters, but we cannot say for certain if they pose a real threat because their passage was expeditious. Sa kabila ng tensyon at iba't ibang insidente sa West Philippine Sea, patuloy pa rin ang diplomatikong paraan sa pagresolba ng mga isyu rito. Kabilang na rito ang isinusulong na pagkakaroon ng South China Sea Code of Conduct. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, lahat ng mga bansa sa ASEAN ay umaasang may sasapinal ito sa susunod na taon kung kailan ang Pilipinas ang host country ng ASEAN Summit.
Kasama raw ang China sa may commitment para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct at target na magkaroon ng iisang konsensus o kasunduan para rito. It's contentious in the sense that there are issues that need to get the consensus of all countries. But as the President said, we still have to address important issues such as the scope of the code, also the nature of the code and its relation also to the declaration of the code principles adopted in 2002 on the South China Sea. Well, we're all politically committed to having a code by next year, but we'll see. We'll try our best. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Hindi nila makaapekto sa multilateral maritime event ng Balikatan Exercise 2025 ang presensya ng dalawang barko ng Chinese PLA Navy na namataan sa hilagang bahagi ng Luzon. Ayon kay Commander John Cruzada, Commanding Officer ng BRP Ramon Alcaraz, nakatutok ang kanilang puwersa sa layunin ng Balikatan Exercise na palakasin ang interoperability o koneksyon ng Pilipinas at iba pang mga kaalyado nating bansa. Nagsimula kahapon ang multilateral maritime event kung saan lumapag ang Philippine Navy AW Alpha 109 helicopter sa BRP Ramon Alcaraz na isa sa mga gagamitin sa Balikatan Exercises sa mga susunod na araw. Definitely will not affect those execution ng mga event natin. We will focus on our objective, which is to Kadiwa ng Pangulo umarangkada sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, kauna-unahang pagkakataon po ito kung saan agad na pinilahan ang mga abot-kayang gulay. May balitang pambansa si Rod Lagusad ng PTV. Princess, kasunod pa rin ang programa ng pamahalaan na magkaroon ng mas murang mga pangunahing bilihin ay dito naman sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, dinala ang kadiwa ng Pangulo. Ito ang kauna-unahang kadiwa na isinagawa dito sa Camp Bagong Diwa na inaasahang malaking tulong para sa mga empleyado rito. Kabilang na rito ang mga pulis, kanilang mga pamilya at maging tenant na nasa kampo. Dito sa Hinirang Hall, inulunsad ang programa at inaasahan na masusundan pa ito ng kada buwan kung saan magkakaroon ng pop-up o tent para rito. At para mas maihipatik o maipahatid pa ang mga murang bilihin ay ididikit sa araw ng sahod ang pagkakaroon ng kadiwa. Ito'y para mapagbigyan o mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makabili ng murang produkto. Kasama sa mabibili sa murang halaga dito ay ang bigas kung saan mabibili ng 29 pesos kada kilo ang NFA rice at meron ding 35 pesos sa iba pang klaseng bigas. Pinilahan din dito sa kadiwa ang iba't ibang murang mga gulay. Kabilang na dito ang repolyo at sibuyas na sa 100 pesos ang kada kilo, kamatis na 50 pesos ang kada kilo, patatas na 85 pesos kada kilo, sayote 40 pesos kada kilo, pechay 100 pesos kada kilo, ang siling green na nasa 100 pesos ang kada kilo, bell pepper na nasa 150 pesos ang kada kilo, labanos na 100 pesos kada kilo, sitaw na 20 piso o 20 pesos ang kada tali. Ang ampal 100 pesos ang Maraming salamat, Rod Lagusan. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.